Sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng kubo ni Carlo, sumasabay ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Sarah. Mahal na mahal niya si Carlo, ang simpleng magsasaka na nagbigay kulay sa kanyang mundo. Subalit sa bawat yakap, bawat matamis na halik, may bumabagabag sa kanyang puso ang kanyang ina na si Aling Maria. Alam niyang hindi ito kailanman papayag sa pag-iibigan nila. Para kay Aling Maria, ang pag-aasawa ay hindi lamang pagbubuklod ng dalawang puso, kundi pag-iisa rin ng dalawang pamilyang pareho ang estado ng buhay. At si Carlo? Si Carlo ay isang magsasaka lamang. Marangal ang trabaho ngunit isa lamang sa mga taong tinutukoy ng kanyang ina na hamak at walang patutunguhan sa buhay. Sumisikip ang dibdib ni Sarah sa takot. Kailan kaya matutuklasan ng kanyang ina ang kanilang relasyon? At ano ang magiging kapalit? Hindi nagtagal ang kinakatakutan ni Sarah ay naganap. Isang hapong masisilayan niya sanang magkasama si Sarah at Carlo sa bukid. Lihim na nagtatago sa ilalim ng mangga. Ang pag-uusap nila, ang paghawak ng kamay, ang masuyong tingin. Lahat ay nasaksihan ni Aling Maria. Nanlisik ang kanyang mga mata. Nag-init ang kanyang ulo. Paano nagawa ni Sarah ang ipagwalang bahala ang kanilang katayuan sa buhay para lamang sa isang hamak na magsasaka? Kinabukasan bitbit ang puot at galit sa dibdib. Nagtungo si Aling Maria sa bahay ni Carlo. Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa pagtatanong. Direkta siyang sumugod sa pinakamaliit na bahay na nakita niya sa lupain. Kumbinsido na yon ang tirahan ng magsasaka. Isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa na sa kanyang paningin ay larawan ng kahirapan. Huminga siya ng malalim. Inayos ang suot na mamahaling damit at nilakasan ng loob bago kumatok ng ubod ng lakas. "Carlo! Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo!" sigaw niya. Ang boses ay sadyang nilakasan para marinig ng kahit na sinong nasa paligid. May lumabas na isang matandang babae mula sa kubo, nakasuot ng simpleng damit. "Sino po sila, inang? Wala po si Carlo rito. Nasa kabilang bukid po siya." Tinitingnan ng ani. Magalang na sagot ng babae. "At sino ka naman? Taga-silbi ka rin niya? Sabihin mo sa kanya, hintayin niya ako. Pupuntahan ko siya roon." Wika ni Aling Maria at walang paalam na umalis. Iniwan ng matanda na nagtataka. Nakarating si Aling Maria sa tinutukoy na bukirin. Doon niya nakita si Carlo. Nakayuko at abala sa pagtingin sa mga tanim na mais at gulay. Nakasuot ito ng simpleng kamiseta at pantalon at bahagyang may putik sa kanyang mga bota. Sa paningin ni Aling Maria, isa itong kumpirmasyon ng kanyang kahirapan. "Carlo!" Malakas niyang tawag, halos sigaw. Napaangat si Carlo ng ulo. Bakas ang pagtataka sa kanyang muka nang makita si Aling Maria. Maingat siyang lumapit, pinunasan ng kamay sa kanyang pantalon. "Magandang araw po, Aling Maria. Ano po ang may paglilingkod ko?" tanong niya, kalmado ang tinig. "Anong may paglilingkod? Huwag ka nang magloko, Carlo. Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko ng lahat." Simula ni Aling Maria at humalukip-kip. "Paano mo nagawang lokohin ang aking anak? Akala mo ba'y hindi ko malalaman ang pagtatago niyong dalawa? Ang pag-iibigan niyo, kahit alam mong wala kang maibibigay sa kanya kundi hirap at dusa?" Nagulat si Carlo sa biglaang pag-atake ng ina ni Sarah. Ngunit nanatili siyang mahinahon. "Aling Maria, iginagalang ko po kayo bilang ina ni Sarah. Pero wala po akong niloloko. Mahal ko po ang inyong anak at alam niyo po yun." Magalang na paliwanag ni Carlo. "Mahal? Anong ipapakain mo sa kanya, Carlo? Tubig na may asin? Ang bukid nito?
Akala mo ba'y mabubuhay ang anak ko sa simpleng pamumuhay mo? Hindi siya sanay sa ganito. Pinag-aral ko siya sa pinakamagandang eskwelahan para lamang mapunta sa isang tulad. Sa isang tulad mo na walang nakikita kundi ang lupa. Patuloy ni Aling Maria. Ang boses ay lalong tumataas. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Layuan mo siya. Kahit kailan, hindi ko siya ipagkakaloob sa isang magsasakang katulad mo. Wala po kayong karapatang husgahan ng aking pagkatao at ang aking trabaho, Aling Maria. Tila ba may bahagyang pagbabago sa boses ni Carlo. Hindi na lang basta paggalang, may halong bigat. Kung ang pagiging magsasaka ay nangangahulugan ng pagiging hamak sa inyong paningin, ikinalulungkot ko po. Ngunit ito ang pinili kong propesyon at ipinagmamalaki ko po ito. Ipinagmamalaki? Anong ipinagmamalaki mo? Ang putik sa iyong mga kamay? Ang pagod sa iyong muka? Ang kakulangan ng pera sa iyong bulsa? Pangungutya ni Aling Maria. Huwag kang magkunwari na mayaman ka, Carlo. Nakita ko na ang kubo mo, ang liit-liit. Halos gumuho na. Napakunot ang noo ni Carlo. Aling Maria, ang kubong nakita nyo ay bahay po ng aming kasambahay, si Aling Pining. Doon po siya nakatira. Paliwanag ni Carlo. Ngunit hindi nakinig si Aling Maria. Huwag kang magdahilan. Nakita ko na. At hindi ko hahayaan ang anak ko ay magpakasal sa isang tulad mo na walang kayamanan at katayuan sa buhay. Katayuan sa buhay? Tanong ni Carlo. At sa pagkakataong ito may bahid na ng lamig ang kanyang tinig. Ano po ba sa tingin nyo ang aking katayuan, Aling Maria? Isa kang magsasaka, walang iba. Alam kong mayroon kayong ilang lupain pero hindi yan sapat para sa anak ko. Ang negosyo namin ay malaki. Marami kaming ari-arian. Kami ay may... Aling Maria, putol ni Carlo. Gusto ko po sanang maging malinaw ang lahat. Ngayon ay narito na kayo. Ngunit pinagmamadali niyo ako sa paggawa ng desisyon. Hindi niyo alam ang buong sitwasyon. Anong sitwasyon pa ang kailangan kong malaman? Ang kahirapan mo? Ngisi ni Aling Maria. Sa sandaling yon, isang mamahaling SUV ang huminto sa gilid ng kalsada. Di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng makinis na trahe at lumapit kay Carlo. Sir Carlo, narito na po ang mga papeles na kailangan nyo para sa meeting mamaya. Nakumpirma na po ang pagbili natin sa bagong lupain sa Batangas. Ang pag-export ng kape ay tuloy-tuloy na rin po. Wika ng lalaki na tila isang sekretaryo. Napakurap si Aling Maria. Sir Carlo? Bulong niya, nagtataka. Sige, salamat Attorney Reyes. Pakihanda na lang ang aking opisina. Susunod na lang ako. Sabi ni Carlo sa abogadong hindi man lang tumingin kay Aling Maria. Masusunod po, Sir Carlo. Sagot ng abogado at bumalik sa sasakyan. Nilingon ni Carlo si Aling Maria. Ang mukha ay kalmado ngunit may kakaibang seryosong tingin. Aling Maria, hindi lamang po ako isang magsasaka. Ako po ang nagmamay-ari ng buong lupain na to. Iginuhit niya ang kamay sa paligid, kasama na ang bukirin na kanilang kinatatayuan, at ang malawak na taniman ng gulay sa hindi kalayuan. Ito po ang lupain ni Carlo, ang pinakamalaking supplier ng sariwang ani sa Metro Manila at sa iba't ibang probinsya. Hindi lang po mais at gulay ang itinatanim namin. Meron din po kaming malawak na plantasyon ng kape sa Batangas at palay sa Nueva Ecija. Kami rin po ang nagmamay-ari ng Green Harvest, ang kumpanyang nagpoproseso ng mga dekalidad na produkto mula sa aming mga ani, na ngayon ay ina-export na rin po sa ibang bansa. Nanlaki ang mga mata ni Aling Maria. Ang iniisip niyang hamak na magsasaka ay may-ari ng napakalaking negosyo ng agrikultura. Ang lupain ni Carlo at Green Harvest ay pamilyar sa kanya. Yun ang mga pangalan ng kumpanya na madalas niyang marinig sa balita. Kilala sa kanilang mahusay na pamamahala at malaking kontribusyon sa ekonomiya. Ang kanyang asawa sa isang pagkakataon ay nabanggit pa
na gustong makipag-ugnayan sa misteryosong may-ari ng mga kumpanyang iyon para sa kanyang sariling negosyo. Ang ang ibig mong sabihin ikaw ang may-ari ng lahat ng to? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Aling Maria. Nangangatal ang kanyang boses. Opo, Aling Maria, at hindi lang po yun. Patuloy ni Carlo. Ang simpleng kubo na nakita nyo kanina ay isa lamang sa maraming kubo na ipinatayo ko para sa aming mga manggagawa. Kasama na ang malawak na dormitoryo na kanilang tinitirhan. Ang aking bahay po ay nasa likod ng bukid. Ang malaking bahay na may hardin na hindi nakikita mula sa kalsada. Pinili ko pong maging pribado at hindi ipagsigawan ang aking kayamanan. Mas gusto ko pong matuto ang mga tao na pahalagahan ang paggawa kaysa sa labis na pagpapakita ng yaman. Nanlambot ang mga tuhod ni Aling Maria. Ang lahat ng kanyang pagmamayabang, ang kanyang pagiging matapobre ay biglang naglaho. Ang nakita niyang simpleng magsasaka ay mas mayaman pa sa kanyang pamilya. Doble, triple pa siguro. Ang negosyo ng kanyang asawa na ipinagmamalaki niya ay tila isang maliit, gatuldok na tindahan lamang kumpara sa imperyo ni Carlo. Ang kahiyan ay unti-unting bumalot sa kanya. Pero bakit ka nagkakaganyan? Bakit ka nanatili sa bukid na parang isang ordinaryong magsasaka? Halos pabulong na tanong ni Aling Maria. Ngumiti si Carlo, isang ngiting punong-puno ng pag-unawa at kalungkutan. Dahil Aling Maria, dito ako masaya. Dito ko nakikita ang tunay na halaga ng paggawa. Dito ako natuto ng tiyaga at pagiging mapagkumbaba. Ang pananamit ko, ang pagputik ng aking kamay, ang pagpapawis. Ito ang nagpapaalala sa akin kung saan ako nagmula. Hindi ko kailangan ng mamahaling kotse o magarang kasuotan para mapatunayan ko po ang aking halaga. Mas gusto kong ang aking trabaho at ang aking mga desisyon ang magsalita para sa akin. Natahimik si Aling Maria. Ramdam niya ang bawat salita ni Carlo na tumatagos sa kanyang puso. Pinuputol ang bawat pundasyon ng kanyang pagiging matapobre. Ang kanyang paghuhusga kay Carlo, ang kanyang pagmamaliit sa trabaho nito ay bumalik sa kanya ng paulit-ulit na parang isang sampal sa muka. Ang kanyang mapanghusgang tingin ay biglang naging mali. Kahit kailan po, Aling Maria, hindi po nakita ang kahirapan ni Sarah. Ang nakita ko po ay isang babaeng matalino, may busilak na puso at karapat-dapat mahalin. Ano man ang kanyang katayuan sa buhay. At hindi po kayamanan ang basehan ng pagmamahalan ng tao. At hindi po kayamanan ang basehan ng pagmamahal ko sa kanya, kundi ang kanyang puso at pagkatao. Hindi na nakapagsalita si Aling Maria. Ang kanyang bibig ay biglang nag-lock. Hindi kayang bumigkas ng kahit na isang salita. Ang kanyang mga mata na kanina'y nanlilisik sa galit ay ngayon ay puno ng pagkabigla at matinding kahiyan. Ang kanyang suot na mamahaling damit ay tila ba lumiit sa kanya. Nawalan at nawawala ang kanyang kumpiyansa. Nagpaalam si Carlo ng may paggalang, ngunit ramdam pa rin ni Aling Maria ang lamig sa kanyang tinig. Kailangan ko na pong pumunta sa opisina. Kung may nais pa po kayong malaman, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Pero ngayon, kailangan ko pong magtrabaho. Iniwan ni Carlos si Aling Maria na nakatayo sa gitna ng bukid, tulala at puno ng pagsisisi. Ang sikat ng araw sa kanyang mukha ay hindi nagbigay sa kanya ng init, kundi nagpataas pa ng kanyang kahihiyan. Ang kanyang paglalakad pa uwis ay puno ng bigat. Ang bawat hakbang ay may kasamang pagmumuni-muni. Ang kanyang matapobreng puso ay unti-unting biniyak ng katotohanan. Ilang araw ang lumipas at muling nagbalik si Aling Maria sa bukid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang bumalot sa kanya. May dala siyang malaking basket ng prutas at pagkain. Nakita niya si Sarah at Carlo na magkasama. Nagtatawanan habang nagdidilig ng mga pananim. Lumapit si Aling Maria.
at sa pagkakataong ito, may ngiti sa kanyang labi. Sarah, Carlo, tawag niya, may bahid ng hiya sa kanyang boses. Nagulat ang dalawa nang makita si Aling Maria. Inakala ni Sarah na magagalit muli ang kanyang ina. Ngunit ibang Aling Maria ang kanilang nakita. Ina, mahinang sambit ni Sarah. Aling Maria, sabi naman ni Carlo na may pagkaingat. Carlo, Sarah, gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Simula ni Aling Maria, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Carlo, sa lahat ng aking sinabi, sa aking panghusga, sa aking pagiging matapobre na bulag ako sa panlabas na anyo at ng kayamanan. Hindi ko nakitang tunay mong pagkatao. Nagkatinginan si Carlo at Sarah. Parehong nagulat sa biglaang pagbabago ng puso ni Aling Maria. At ikaw naman anak, baling ni Aling Maria kay Sarah. Patawarin mo rin ako dahil sa aking pagiging mapilit. Kung saan ka masaya doon din ako. Gusto ko lang naman ang pinakamaganda para sa'yo. Ngunit mali ang aking pananaw sa kung anong pinakamaganda. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng tao, sa kanyang sipag at sa kanyang pagpapakumbaba. Hindi lang sa kung gaano karami ang pera ang mayroon siya. Niyakap ni Sarah ang kanyang ina at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ngumiti si Carlo. Salamat po, Aling Maria. Pinahalagahan ko po ang inyong pangunawa at pag-unawa at hindi po ako magsasawang patunayan sa inyo na karapat-dapat po ako sa inyong anak. Mula noon, hindi na naging hadlang ang estado ng buhay sa pag-iibigan ni Sarah at Carlo. Sa halip, naging inspirasyon pa si Carlo kay Aling Maria na baguhin ang kanyang pananaw sa buhay. Natuto siyang pahalagahan ng tunay na halaga ng tao, hindi sa kapal ng pitaka o sa dami ng ari-arian, kundi sa dangal, sipag at busilak na puso. Dahil sa dulo, ang kayamanan ay maaaring mawala, ngunit ang tunay na pagkatao ay mananatili magpakailanman. Nagkaroon ng malaking epekto si Carlos sa pamilya ni Sarah, hindi lang sa pagiging nobyo, kundi sa pagiging isang guro na nagpakita ng aral na mas matimbang ang puso at dangal kaysa sa anumang materyal na bagay. At kay Sarah, hindi na siya natakot. Sa wakas, ang kanyang pag-ibig para kay Carlo ay malaya nang namulaklak sa ilalim ng bukas na mga mata at pagpapala ng kanyang ina. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano man ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po. God bless us all.